Tara, samahan niyo kami sa Infanta. May manok! Hello everyone! Good morning, good afternoon, and good evening sa inyo kung anong oras nyo man ito pinapanood. So for today's video, may panibagong gala na naman kami ngayon. And guess where? Char, pinahirapan pa yung nanonood no? Samahan nyo lang naman kami sa Little Baguio ng Infanta. So as you can see, nasa Las Piñas pa kami niyan. 2 AM kami bumiyahe niyan para naman maaga-aga makauwi. Bale yung travel hours na makukonsume ay nasa 3 to 4 hours. Masarap at maganda din bumiyahe na madaling araw. Kasi maluwang yung kalsada at saka malamig. Sa mga oras na yan, nasa Antipolo na kami niyan. Mga around 3 AM. Nung medyo nangangalahati na kami sa biyahe, medyo hindi pa na-appreciate dyan yung mga bawat lugar na nadadaan. Kasi nga madilim pa. Pero guys, itong part na lugar na to, super ganda nung nasa baba. Kasi makikita mo yung city lights. Ayan o. O diba, parang ignorante lang. Pero legit, super ganda niya sa personal. Yung first time na makakita ko niya nung bata pa ako, nakasakay pa sa airplane. Parang pinapasilip kasi ng mga pilot, yung view or yung city lights sa baba. Tatagilid yung airplane ng konti, side by side, ng very light. Di ko alam kung yun ba talaga yung purpose ng mga pilots, na maipakita yung view sa baba. Or baka may iba pang reason. Share ko lang. Tamang commercial. Dito sa part na to, medyo creepy. Kasi tignan nyo naman. Uy! Ba't ganyan yung daan? Kalahati. Kalahati, walang ilaw. Yes, totoo ang naririnig nyo at nakikita nyo. May part kami dyan na nadaanan na super dilim. Tapos yung mga nakakasalubong mong mga sasakyan ng motor, ganyan yung ilaw. Medyo nakakabawas ng takot yon. Pero aside from that, nakakabulag siya. Oo, dahil. Kasi nga mga naka-high beam sila. Tulad na to. But moving on. Ito kami guys habang nabiyahe. Mga kalmado pero excited. Tapos tumigil muna kami dyan sa part na yan. Kasi nga may chinek lang. Tapos yung daan na yan is pababa ng very light. Dyan kami galing guys, pero paakyat na kami sa kabila. At oo, kami lang ang tao dyan. Kaya malas talaga kapag nasiraan ka, tapos ganyan yung daan. Anyway, nung nakaalis na kami dyan, nakarating kami dito sa daan na to. Which is wala talagang ilaw as in. Part 2 at saka level 2 na to guys. Na nakadaan kami sa madilim na daanan ulit. At this time, apakahaba niyan guys. Kaya buti na lang kasama niya ako. At kasama ko siya. Medyo nakakatakot kasi nga madilim talaga yung daan. At first time namin maka-encounter ng ganito, wala talagang ilaw sa daan. Ang inaasahan lang namin na ilaw is yung sa motor. At finally, may nadaanan kami. Cafe. It's Cafe Lia. Close yan guys ng mga oras na yan. At di namin alam kung anong oras yan magbubukas. Pero tumigil muna kami dyan, saglit lang. Siguro mga 15 minutes. Tapos ayan yung view niya. Tapos balik na naman yan sa dilim kapag bumiyahe kami. Ulit. Kasi apakadilim talaga sa daan. Tapos ayan lang yung nakita namin na may ilaw. Tapos ito yung senaryo namin kapag nasa dilim kami. Sobrang dilim talaga ng daan, wala kang makikita. Tapos yung madadaanan mo pa, minsan may nakaharang na baka. Tapos sa mga gilid-gilid may makikita ka mga kabayo na nakatali. Napakagaling mo. La. Ayan na yung time na nakarating na kami sa arko mismo ng Infanta. Nga pala guys, nung malapit na kami sa arko mismo ng Infanta or sa Infanta mismo, hamog. Bukod sa madilim, tsaka malamig. In fairness. Kaya siya tinawag na Little Baguio guys. Nga pala, pag nagpunta kayo dito, wag niyong kakalimutan magdala ng jacket, kapote para dun sa mga riders, at saka payong. Baka kasi umulan. And always nyo din i-check yung weather para makapaghanda kayo. Kasi nung nagpunta kami dyan, bugso-bugso yung pag-ulan dyan guys. Kaya ang nangyari, suot hubad kami ng kapote. Pero okay lang kasi maganda naman yung view at makakapag-relax yung isip mo kasi napaka-nature vibes niya talaga. Gala ikaw. May mga kasama pala kami dyan. Hello sa inyo. Tapos ayan yung view na nakikita namin. May mga riders din na nag-stop dyan para mag-picture, mag-video. Tapos nakarating kami dito sa part na to. Natalsik nga. Harap ka! Laps naman! Model ng dagat.
Sabi ko, parehas kami mag-video dyan para parehas kami may exposure. After namin doon, bumalik na kami. Nung malapit na kami sa KM90 or Little Baguio, sa may Arco, ito yung naabutan namin, medyo mahamog pa Wala ulit kaming makita sa daan, kundi hamog. Kaya double or triple ingat yung ginagawa namin. Tapos naabutan din kami ng ulan dyan guys, kaya nakakapote na kami. At nung nandito kami, tsaka kami nagpicture. Tapos nag-video. Kasi nung nagpunta kami dyan, madilim pa. Nakabalik na kami dyan guys, mga 7 or 8. Han! Nung nakapunta kasi kami dyan, konti pa yung tao. Tapos madilim pa. Pagbalik namin, madami ng tao. Pero maliwanag na. So dito, pauwi na kami. At ang daan namin is sa Marina Infanta Highway. Or also known as Marilake Highway. So para lang sa kaalaman ng lahat, or dun sa hindi pa nakakaalam, Marilake is an acronym form from the names of the areas. So yung Ma sa Marilake is Marikina. Yung Ri is stands for Rizal. Yung La is stands for Laguna. And yung Ke stands for Quezon. So basically din, itong highway na to is kumukonekta siya sa Metro Manila to Quezon or Infanta Quezon. Back to reality. Labot ng gutom. Arawan yung bigyan. Bale, ayan yung time na tumigil muna kami sa tabi. Kasi biglang napasukan ng insekto yung loob ng mata ko. Real quick yung paghapdi niya, tsaka nagluha talaga. Umabot ako sa point na iniyak ko na lang talaga siya. Pero inihilamos ko naman siya kasi may baon naman kaming tumbler. After nun, inabot ako ng gutom, kaya kumain muna kami sa tabi. After nun, nagtuloy na ulit kami sa biyahe namin. Tapos nagpahinga ulit ng mga siguro 10 minutes dyan. Tapos tsaka ulit kami bumalik sa biyahe. Ganun lang. Ayan na yung second ride gala namin. We hope nagustuhan nyo naman tong video kahit mahaba. So don't forget to like and share this video. And follow us on our Facebook page, Joan's Variety. Thank you for watching. Bye!